Napakarami nagtatanong nito lalo na ang makababayan natin Pilipina na nasa ibang bansa ngayon na nakapangasawa na ng Indian national. At yung iba ay sa India na nakatira. At posibleng eto na ang sagot sa tanong nyo. Dahil naglabas ng anunsyo ang Department of Tourism na magkakaroon na ng direct flight mula India papunta sa Pilipinas at vice versa. At ang tanong na iba kung kailangan ba ng visa ng mga Indian national papunta sa Pilipinas, ang sagot guys ay yes. Kailangan nila mag-apply ng e-visa. Hindi katulad sa mga Amerikano at iba pang malalaking bansa na visa on arrival pagdating sa bansa natin. Ngayong taon, inaasahang magsisimula ng inihintay na direct flight sa pagitan ng India at Pilipinas. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shri Harsh Kumar Jain, bahagi yan ng pagpapalakas pa ng people-to-people contracts sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod na rin yan ng mababang Chinese tourist arrival sa Pilipinas na epekto ng paghihigpit ng bansa. Nitong nakaraan, inilunsad ng Pilipinas ang e-visa system para sa Indian nationals at target ding maglabas ng action plan para partikular na para sa India-Philippine tourism. Sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco, isinusulong din nila hindi lang ang flight papuntang Manila kundi direct flight sa iba pang destinasyon kabilang sa Cebu at Clark. Posibleng magkaroon ng direct flights sa pagitan ng India at Pilipinas sa mga susunod na buwan. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shri Harsh Jain, binanggit yan sa selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng bilateral relations ng dalawang bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Isang reception ang isinagawa ng Indian Embassy sa Pilipinas para ipagdiwang ang kanilang 76th Republic Day of India sa Taguig City nitong Lunes ng gabi. Kasabay niyan ay ang selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng India at Pilipinas. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Indian Ambassador to the Philippines, Shri Harsh Jain, ang matatag na pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa sa mga nakalipas na taon. Our increasing cooperation, be it in the defense and security sphere, trade, investments, infrastructure, culture, agriculture, development cooperation, education, or tourism, is a testimony to our growing ties and trust which bind us together stronger than ever before. Ibinahagi ni Jain ang dapat asahan ngayong 2025 mula sa kooperasyon ng Pilipinas at India. Kabilang na riyan ang posibilidad ng pagkakaroon ng direct flight sa pagitan ng dalawang bansa. Are poised to grow, with the Philippines rolling out the visa scheme for Indian nationals last October and the likely commencement of direct flights between the two countries in the next few months. Ito rin ang inaasahan ng Department of Tourism matapos ang kanilang pagpupulong kasama ang Indian Tourism Ministry kamakailan sa ASEAN Tourism Ministries meeting. Pero hangad ng DOT ay hindi lang flight patungong Maynila kundi maging sa ibang destinasyon din ng bansa. It looks like there will be direct flights within the year. That's really what we're hoping for. What the Department of Tourism is also advocating are not just flights to Manila, but flights direct to our other destinations that include Cebu and Clark. Ibinahagi kamakailan ni Frasco na batay sa datos ng Association of Southeast Asian Nations, nasa 5 milyong Indian national ang bumisita sa mga bansang miyembro ng ASEAN noong 2024. Pero sa nabanggit na bilang, halos nasa 80,000 Indian lang ang bumisita sa Pilipinas noong nakaraang taon. Subalit inaasahan ani Frasco ang pagtaas ng tourist arrivals mula India ngayong 2025 kasunod ng pagpapatupad ng electronic visa system para sa mga Indian national at ang posibilidad ng muling pagkakaroon ng direct flight sa pagitan ng dalawang bansa. Sikat ani ang Pilipinas sa mga taga-India lalo na para sa mga nais magpakasal sa bansa. Kita na natin yung upward trend of wedding tourism for the Philippines, especially in destinations such as Cebu and Boracay. Kinilala kamakailan ng World Travel Awards ang Cebu bilang Asia's leading wedding destination, habang ang Boracay naman ay nasungkit ang Asia's leading luxury island destination. Sa may mga foreign husband dyan, puti man or Indian national,
na pinapunta nila ang kanilang kasintahan or asawa sa Pilipinas. Pakishare naman guys sa comment section ng video na ito ang mga requirements at proseso na ginawa nyo para naman matulungan natin ang ibang kababayan natin na nagtatanong tungkol dito. Maraming salamat!